Magandang gabi Pilipinas, tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Bukod sa pagtalakay sa mga programa at polisiya ng Civil Service Commission, nais naming ibahagi ang mga kwento ng mga piling kawani ng pamahalaan na hinirang bilang outstanding government workers dahil sa kanilang natatanging kontribusyon na nagdulot ng pangmalawakang epekto sa bansa. Malugod ko pong inihahandog ang kwentong lingkod bayani ni Raymond D. Gonzales, isang roving teller o customer associate sa Land Bank of the Philippines, Zamboanga Main Branch. Siya po ay kinilala bilang Dangal ng Bayan Awardee noong 2022 dahil sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa trabaho sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng panganib na dala ng COVID-19, patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin na maghatid ng cash requirements sa Land Bank branches sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Bagamat nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang Zamboanga Peninsula, hindi siya tumigil sa kanyang trabaho kahit na mataas ang transmission rate at sarado ang mga bayan. Lahat ng ito ay ginawa niya upang hindi maantala ang pagbibigay ng gobyerno ng ayuda sa mga komunidad at upang patuloy na maipatupad ang iba't ibang cash assistance program ng mga ahensya katulad ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Subalit bago pa man magpandemya, may dalang panganib na talaga ang kanyang trabaho bilang kaisa-isang roving teller sa kanilang rehiyon. Nariyan na ang panganib sa paglalakbay habang lulan ng maliit na eroplano, bangka at armored vehicle. Mga banta ng terorismo sa lugar. Mga engkwentro sa pagitan ng militar at rebelde. At dahil napakalaki ng daladala niyang pera, nariyan din ang banta ng pagnanakaw. Panoorin natin ang maiksing paglalahad ni Raymond ng ilan sa mga kinaharap niyang pagsubok dahil sa trabaho. Yung fear mo na kung makakabalik ka pa ba ng Zamboanga ulit, who knows what could happen there, na ikaw lang yung lumilipad wala nang iba. Lahat nasa lockdown, ikaw lang yung pinagbigyan ng pagkakataong magbiyahe and to accomplish that task, to bring money to those different branches. So, andun yung risk, baka tamaan ka ng COVID, who knows, that plane or that chopper could crash. It's providing me anxiety. No, you can't really sleep well at night kasi knowing bukas, babiyahe ka na naman ulit. What if last trip mo na pala yun? So, it's mahirap. Nang tanungin namin siya kung bakit ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin sa kabila ng panganib, ito ang kanyang sinabi. To be able to serve the nation, to be able to provide different products and services to the fellow countrymen, especially on the countryside. You do it well, you serve the people regardless ano yung status in life, whatever their needs are. Pag na-provide mo yun through your work, then that's definitely fulfilling ho as a land banker. Live life to the fullest while performing your duties. Huwag kalimutan yung mga responsibilidad na kasama ng ating everyday life for better and successful Republic of the Philippines. Ako si Raymond Gonzales, roving teller ng Land Bank Zamboanga Main Branch. At ito ang aking kwentong lingkod bayani. Si Raymond ay isang katunayan na maraming public servants ang handang magbuwis ng kanilang buhay para lamang makapagbigay ng tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Kaya naman, karapat-dapat siyang tawagin na isang lingkod bayani. Sa iyo, Raymond, at sa lahat ng mga kapwa nating empleyado sa Land Bank of the Philippines, saludo po kaming lahat sa inyo. Inaanyayahan namin kayong panoorin ang buong kwento ni Raymond Gonzales sa Lingkod Bayan Diaries na aming pinapalabas sa aming Facebook page. Kung may mga katanungan kayo sa aming mga programa, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina
at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga issue ay tutugunan. Mamamayan muna. CSC in action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.